We are more than just a church. We are a family who deeply cares for each other, a family who puts Jesus at the center, a family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Raining Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country and even around the world. Our leaders, Pastor Lito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Good day, family! I am Shamay. And I am AJ. And we're excited to welcome you sa ating worship celebration! And if you are excited, please let us know by engaging through our comment section down below. I-mention mo na din yung mga ka-life group mo to let them know na tune in ka na sa ating worship celebration. Yes, tama ka dyan, Shamay. And especially yung family mo, kung di mo pa sila nakasama sa church, please do mention their names. And sa classmates mo, kaibigan mo na gusto mo makakilala sa Lord, at gusto mo maka-receive ng word ng Lord through our pastor, please do mention their names. Even yung mga kakilala mo na kailangan ng encouragement or peace of mind, just tag them and share the link of this live stream. And kung hindi mo ba ito na-share, share mo na yan! Yes, and wina-welcome din namin yung nandito sa home! Yes! And who knows, there's the time to know God. So let's expect that they will receive something from God. Yes, and speaking of that, Shamay, isa sa mga na-receive ko last week is baliwala yung lalim natin sa Lord kung hindi naman tayo marunong sumunod sa mga bagay na pinapagawa. Yes, Ay, ikaw, ano na-receive mo last week? Ako, the kingdom of God will always with us. And the relationship, it requires commitment. And kaya kahit na anong naririnig ko, nakikita mo, nagmamahal ka pa rin. Yes. That's why there's the time na kailangan mo talagang magmahal. Yes, and alam niyo ba, family, nakikita niyo ba na we all receive something from God every day, even yung gift of life na meron tayo ngayon. But it's not just all about receiving, it's also about giving. Naalala ko isa sa mga na-share sa atin ni Pastor before, worship is the attitude of the heart. And ito yung nagiging response natin sa mga bagay na nare-receive natin. Kaya giving is also an act of worship. Kaya gusto ko i-shoutout dyan yung mga faithful
sa ating home. Yes, madaming ways, di ba? Ganyan talaga pag nagmamahal, madaming paraan. Pero ngayon, let's give time to worship the Lord. Excited ka na ba? Siyempre naman, AJ, excited na ako dyan. And alam ko dito sa ating home, excited na din. Kaya ano bang hinihintay natin, family? Huwag na natin patagalin to. Let's get into worship! I believe, 'cause I believe in you. I believe, 'cause I believe in you. 'Cause I believe, 'cause I believe in you. 'Cause I believe, yeah. 'Cause I believe, we believe in you, Jesus. I believe, 'cause I believe, yes, we believe it. I believe, 'cause I believe in you. Woo! Everybody, let's go! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down, I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. 'Cause I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Come on, shout it with faith. Nothing is impossible. We believe in you. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. 'Cause I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. There's nothing that's impossible. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, shout it out. Nothing is impossible. Hey! Nothing is impossible. I believe. 'Cause I believe in you. I believe. 'Cause I believe. Come on, it's full of conviction. I believe. 'Cause I believe in you. I believe. 'Cause I believe in you. 'Cause we believe. I believe. I believe in you. I believe. 'Cause I believe in you. Through you, I can do anything. 'Cause I can do all things. I can do all things. It's you, Lord. It's you, Lord. 'Cause it's you who gives us strength. Come on. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open.
kapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, build something new for the We Lord. are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating free will. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na matatapos I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. I just want to share these things to you. Standard life. Standard life. So when you are a citizens of the kingdom, when you are a child of the king, meron nire-required sa atin yung relationship, yung position na standard. So nagre-require siya ng standard living. Yung pong gusto ng hari, gusto ng Diyos natin. So it is all about standard life. So we cannot afford to live a life without standard. Ang buhay po natin, hindi tayo mabubuhay sa kaharian ng Diyos kung ang buhay mo walang standard. Anong ibig sabihin? Yung gagawin mo yung mga bagay na gusto mo, walang makakapigil sa'yo. You can do whatever you want. Ang taglay mo, YOLO. Bakit? Kailangan gawin ko ang lahat ng mga bagay na ito kasi minsan lang ako mabubuhay. So I can do whatever I want. Yan yung malaking problema natin. Napakahirap na mabuhay na wala kang standard. So dapat meron tayong standard life. If you want to live in the kingdom, if you want to go to the kingdom of God, so dapat hindi pwede yung gusto mo ang nasusunod. Dapat yung gusto ng hari. Come on! Sino po yung meron kang nare-realize ngayon? Kasi gusto ko pong i-share sa inyo itong mga bagay na ito. Kasi ang mundo, meron niyang standard. Ang religion, meron niyang standard. Pero yung kingdom ni Lord, meron din niyang standard. Hindi pwedeng isubstitute ng world, hindi pwedeng isubstitute ng religion, ang kingdom ni Lord. Kasi ang world, meron niyang authority, meron niyang governance. Ang system of religion, meron din yung ganun. Meron din niyang authority, meron din niyang governance. Pero yung kingdom, meron din niyang authority, meron din niyang governance, at ang nagro-rule dyan, hindi ang citizens of the kingdom. Yung king of the kingdom. So, dapat meron tayong standard. Hindi pwedeng no standard. At lalo tigit, ang hirap ding mabuhay na ikaw ay double standard. Ano yung double standard? Yung pwede sa Diyos, pwede din naman sa mundo. Pwede sa Diyos, pwede rin sa demonyo. Pwede naman yun ginagawa naman ng lahat yan. Hindi pwedeng mangyari ang mga bagay na ito. Sapagkat, hindi pwede ang dual citizenship. There is no such dual citizenship. Ang citizenship isa lang. If you want to go to America, to Canada, to Europe, i-denounce mo, kung gusto mo maging citizen ka doon, i-denounce mo yung pagiging citizen mo ng Pilipinas. At kailangan, lahat ng requirement nila, meron ka. Why? You want to be a citizen. Iba kasi pag US citizen. Iba pag Canadian citizen. Naku, maniwala kayo. Mas iba pag kingdom citizen. Kasi yung US, yung Europe, yung Canada, yung iba-ibang bansa, mga kasama, mas matindi yung hari ng kaharian. Come on. Bakit dito sa mundo, pagka nagre-required sila, nagkukumahog tayo? Pero bakit pagdating kay Lord, parang baliwala sa'yo?
Uy! If you want to be a citizen of the kingdom, dapat meron kang standard life of the kingdom. Yung lifestyle mo, yung way of living mo, yung way of life mo, dapat isa lang. Hindi kasi pwedeng dual citizenship. Hindi pwedeng pangkabanalan ka, hindi rin pwedeng pangkasalanan ka. Religious people lang po yung gumagawa ng mga ganun. Pero pag ikaw, kingdom citizen, pag ikaw ay kingdom people, I tell you, you have an standard life. Tinan mo yung katabi mo, kumusta kaya ang buhay niyan? Ano kayang ginawa niyang kanina? Ano kayang ginawa niya kahapon? Naunawaan niyo mga kasama? Nakukuha natin ang mga bagay na ito sapagkat ayaw ko na kayo ay madaya ng sanlibutan. Ayoko magdaya kayo ng relihiyon. Gusto ko talagang maging totoong mamamayang kayo ng kaharian ng Diyos. Kasi ang hirap na umaasa ka, pagkatapos hindi naman pala. Naranasan niyo na yon? Yung pakiramdam mo kayo, pero hindi pala. Naranasan mo na yon? Yung umaasa ka na kayo, pero hindi. Yung hinintay mo siya, pero hindi pala siya darating. So napakahirap na meron tayong dual citizenship. So tayo ay citizens of the kingdom, not citizens of the world. Are you with me? Sino dito excited ka? You are citizens of the kingdom of God. So we need to practice it right now. Buhay pa tayo, nasa mundo pa tayo, pero ang impluensya ng buhay natin, kaharian ng Diyos. So, kaya ko kayo nire-remind ng word ng Lord, ng kanyang presence, because I don't want you to live a life of divided loyalty. If you are a person with dual citizenship, you have a divided loyalty. Mga kasama, gusto ko maging loyal kayo kay Lord. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, loyal ka ba? No, hindi minsan nagiging problema yung loyalty, ang problema nagiging divided. Merong kaagaw. No, yun po yung bagay na kung saan nagkakaroon ng problem about this religion. Kaya gusto kong maunawaan natin ang mga bagay na ito sa buhay natin. And I just want you to be aware of this. Beware of divided loyalty. Meron ka kasing standard life. Ang buhay mo para sa Diyos lang. Para sa Diyos ka lang. Hindi ka para sa tao, hindi ka para sa mundo, hindi ka para sa kayamanan. Sa Diyos ka lang. Tingnan mo yung katabi mo, para sa Diyos ka lang. Alam niyo, mga taong loyal, ang sarap niyang kasama. Ang mga taong loyal, katiwa-tiwala yan. Pero yung divided loyalty, yan yung mga taong balimbing. Tapat siya dito, tapat din siya dito, tsaka tapat din siya dan. Balimbing, lahat may muka. Dapat ang mukha mo para lang kay Lord at tatalikuran mo ang kasamaan ng mundong ito. Sino po yung masayang ka? Nagiget mo yung mga message na to? Parang alungkot ninyo. No. Mga kasama, gusto ko na maintindihan ninyo lahat ng bagay na tama. Tandaan nyo, kapag ka ikaw ay nasa kaharian ng katuwiran, nasa kaharian ng kabanalan, meron kang standard life. Gusto ko maintindihan nyo to. You need to talk what is right. You need to talk what is holy. You need to live what is right. You need to live what is holy. Bakit? Ang mundong ito, ang ingay-ingay nila sa paggawa ng masama. Tapos ikaw ang taga-kaharian, ang tahimik mo. So kapag ka ang mga masasama ang iingay, tapos yung mga tahimik, hindi nagsasalita, sila ang namamagnify. Tandaan ninyo, ang mali. Kahit na marami sila, basta may isang tama na nagsalita, magtatahimik ang lahat ng mali. Ang problema, pag yung tama, hindi nagsalita, yung mali, para siyang tama. Sabi mo sa katabi mo, standard life.
Tayo kasi, parang, anong pakialam ko dyan? Basta ligtas ako, basta nag-church ako, malay ko, pakialam ko. Hindi pwedeng ganun. Because you are representing your king. Hindi ka pwedeng silent. Hindi ka pwedeng taga-kahari ang detective. Ano yung mga detective? Yung hindi mo halata na sila yun. Tinan mo yung katabi mo, halatang-halatang tagalangit ba yan? Oo. Nakasama, nagiget ninyo? Yun po yung bagay na dapat talaga na nangyayari ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Dapat ang pagiging mamamayan mo, halatang-halata. Alam nyo, sa mga mag-a-abroad at mag-e-expand ng kaharian ng Diyos, huwag kayong matatangay sa sistema ng mundo. Alam nyo, ang sistema ng mundo, konting panahon pa lang nakarating sa abroad, islang na. Mas magaling pa sila mag-Ingles kahit sa mga Amerikano. Grabe ang sistema ng mundo. Bakit? Kasi pag Islam ka, social ang dating. Nagigit niyo po mga kasama, pero bakit pagdating sa kaharian ng Diyos, parang hindi mo kaya yung pagmalaki, samantalang namatay si Kristo para sa'yo? Uy, puso sa puso naman ang usapan. Gusto ko maging seryoso kayo sa relasyon niyo sa Diyos. Ayoko kayong hindi nakakalimot. Oo nga, hindi ka naman nakakalimot. Pero hindi ka rin naman nakakaalala. Come on! Marami mo mga taong hindi nakakalimot sa Diyos pero hindi rin maalala ang Diyos. Kasi nga, sistema ng relihiyon Hindi nga gumagawa ng masama. Hindi rin naman gumagawa ng mabuti. Walang standard. Mga kasama, sila dito excited ka, magiging mamamaya ka talaga ng kaharian ng langit. Kaya sa mga gusto natin na maintindihan ng mga bagay na yan, talagang yung loyalty mo ang tindi. Si Lord lang talaga. At gusto ko kayong paalalahanan din, if Jesus is not Lord at all, He is not Lord of all. Or rather, baliktad, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Dapat todo kay Lord. Pakisabi, pakisigaw nga, todo! Sino dito ay mamamayan ng kaharian ng langit na todo? O pag sinabi kong mamamayan ng kaharian ng langit, ang sigaw nyo ay? Parang hindi lang todo. Okay, 1, 2, 3, mamamayan ng kaharian ng langit, dapat ay? Tindi dyan mga kasama. Isang matinding katotohanan na dapat mong ipamuhay. Kasi hindi pwedeng pasaw-saw-saw-saw. Halimbawa, ito kaharian ng langit, hindi pwedeng maya-maya nandito ka. Double standard yun. So dapat ganito, kung ikaw ay pupunta doon, dapat ito palalawakin mo. Yung influence ng kingdom, i-expand mo doon. Yan po yung ibig sabihin nito, hindi ka pupunta rito, nabababa ka doon sa kanilang level. Hindi. Kaya ka nandito kasi papupuntahin mo doon yung presensya, papupuntahin mo doon yung kapangyarihan at yung influence ng kingdom. So, kaya mga kasama, hindi pwedeng double standard. Hindi pwedeng dual citizenship. Kahit na nasaan ka, dapat pangkaharian ang galaw mo, pangkaharian ang pananalita mo. Hello? Meron po bang masayang-masaya dito na nakikita mong taga-kaharian ka? Pwede po bang pakita ang kamay yung buti na lang talaga? Ganun ako, ganun ako, ganun ako. Yung masayang-masaya, yung masayang-masaya. Kapag hindi todo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka talagang totoong taga-roon. Yan ho yung malinaw na kailangan nating matuklasan, kailangan nating makuha ang mga bagay na ito. Sapagkat merong standard of living. Meron tayong lifestyle na nire-required ng king. Hindi pwedeng basta ka lang susunod, hindi pa lang pwedeng basta mo gagawin ang mga bagay na ito. And I just want to bring you in the book of Luke chapter 9. Ito po yung malapit ng umalis si Jesus, ipinredict na po niya yung kanyang kamatayan.
tingnan nyo yung verse 21, starting from verse 21. Luke chapter 9, verse 21, Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. Nung nabubuhay si Jesus, meron po siyang pakiusap sa mga alagad, "Huwag muna kayong maingay. Huwag nyo muna yan sabihin kahit kanino." Nung nabubuhay pa siya. Pero nung namatay na siya, ang sabi niya, sabihin nyo na yan kahit kanino. At mag-ingay na kayo. Come on! That is standard living. No? Itong mga disciple to, kasi yun yung time na hindi pa nagaganap yung fullness of time ni Jesus, yung kanyang suffering, yung kanyang death, yung kanyang resurrection. Hindi pa nangyayari yun. Winawarningan niya yung kanyang mga disciple. Huwag niyo sabihin to kahit kanino. Shh, atin-atin lang to. Walang makakaalam. Walang makakaalam. Maraming mga anak ng Diyos ngayon, hanggang ngayon, atin-atin lang to. Walang makakaalam. Tinan mo yung katabi mo. Pambira, taga-kaharian ka ba? Walang standard no? Tingnan niyo itong sinabi ng verse 22. And he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and must be killed, and on the third day, be raised to life. Darating to. Huwag niyo sasabihin kahit kanino na magsasuffer ang anak ng Diyos, pahihirapan siya, papatayin, pero muling mabubuhay. Yan yung itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At lahat ng yon, lahat ng sinabi ng Diyos, nagkaroon ng kaganapan. Because only God, who is the one na powerful, na nagagawa niya lahat ng mga bagay na ito. And eto na. Ito na yung sinabi ni Jesus na para sa bawat isa sa atin. If you want to be a citizens of the kingdom, dapat meron tayong standard nito. If you want to follow the king, dapat meron tayong standard nito. In verse 23, here we go. Verse 23, then he said to them all. So hindi lang sa disciple, kundi sa lahat. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Mga kasama, gusto ko pong ilagay yan sa inyong puso, sa inyong isipan, sa inyong pagkatao. Ibinibigay ito ng Diyos sa atin ngayon. That is His message to each and every one of us. In verse 23 na ito, Jesus said to all. Ang binabasa ko na po yung Amplified Version. And Jesus said to all, if any person wills to come after me. Kapag ka daw po ginusto ng isang tao na sumunod, ang usapan dyan, hindi yung pagsunod mo kasi hindi lahat ng sumusunod gumugusto. If any person wills to come after me. Yan yung bagay na kung saan nagkakaroon ng pagkakaiba gawa nung kalooban. Bawat tao magkakaiba ng kalooban. Pakisabi sa katabi, magkakaiba tayo. Yan yung bagay na kung saan nagkakaroon ng pagkakaiba dahil may gusto ka. Kaya lang siguraduhin mo ang gusto mo, susundan mo ang Panginoon. At kapag sumusunod ka sa Panginoon, hindi pwede yung gusto mo lang, basta ako susunod ako, wala akong pakialam sa inyo. Hindi pwede. Merong standard. If you want to follow Jesus, let Him deny Himself. So, hindi pwedeng susunod ka sa sarili mo, sa gusto mo, sa paraan mo. Hindi. Let Him deny Himself. Tanggihan mo yung sarili mong gusto, sarili mong topak, sarili mong bisyo, sarili mong hilig. Lahat ng bagay na ito, tatanggihan mo. Bakit? Gusto ko kasing sumunod. Kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw,
Maraming dahilan. So kaya mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid na nandito ngayon, at ganoon din sa mga nanonood sa atin, importante yung kalooban mo. Walang makakapigil pag ginusto mo. At kahit ang demonyo, hindi ka kayang pigilan basta ginusto mo. At ang Diyos, yung free will mo, yung will mo, irirespeto din niya, hindi ka niya pipilitin. Kaya lang, ang sabi ng standard of life, how to live a life in the kingdom, deny himself. And what is the meaning of that? Disown. Buhay ko to. Akin to. Wala kang pakialam sa akin. Yan ang mga tao. Gusto ko to. Ito paraan ko. Ano magagawa mo? Yes, ako walang magagawa. Kasi kahit nga ang Diyos, hindi ka pipilitin eh. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi ka mamamayan sa langit. Kasi ang buhay mo walang standard. Come on. Disown yourself. Huwag mo angkinin yung sarili mo sa'yo. Huwag kang kakanta ng my way. I did it my way. Mga kasama, marami kasi nakatingin sa iyo, akin, me, mine, and I. Disown yourself. It is not all about me anymore. It is all about my King who died for me. So kaya, yung bang karapatan ko, yan yung maraming mga karapatan ko, kalayaan ko, yan ang mga maraming mga tao kaya hindi makasunod sa Diyos kasi may karapatan sila, may kalayaan sila. Karapatan kong magpahinga pagka pagod ako. Yes. Pero may cell group ka. Come on. Sino dito yung pagka may cell group ka, pagod na pagod ka, parang karapatan mo talaga magpahinga. Tapos pag pinalo up ka, nagre-reclam, pambira naman itong leader ko, hindi ba niya alam na pagod ako? Disown yourself. Mga kasama, kung gusto mo talaga, deny himself and forget. Kalimutan mo yung sarili mo. Lose sight of himself and his own interest. Mga kasama, kaya ka nasa church, hindi para may makuha ka, kundi para may maibigay ka. Maraming mga tao sa pamilya, ganun din ang ugali. Ay, miyembro ko ng pamilyang ito, ano kaya makukuha ko dito? Ano kaya mapapala ko dito? Ang dami mong ina-expect sa family mo. Kaya pag hindi mo nakuha yung expectation mo, ang kasunod yan, frustration. At kapag frustrated ka na, yung pamilya mo mawalan ka na ng amor. Ang tingin mo sa pamilya mo, hindi na maayos, hindi na maganda. Wag, frustrated ka lang. Maganda pa rin ang pamilya mo, frustrated ka lang. Kasi nga, ang kaisipan mo, kung yung ano makukuha mo, hindi ko ano mabibigay mo. Nakukuha niyo mga kasama? So that is life in the kingdom. So forget about yourself. No, forget about your interest. Refuse, no, and give up himself. Yan po yung ang kailangang maintindihan ng bawat isa sa atin. And then hindi ka lang tatanggihan mo yung sarili mo, ang dami nito pala. Ibig sabihin, wala ka ng karapatan sa buhay mo. Wala ka ng dapat ipinaglalaban. Kasi ang buhay mong ito, hindi na para sa Lord. Alam nyo, kahapon, nagpunta ako ng dedication. Pagpunta ko ng dedication, na ras ako kasi hindi ko alam yung schedule na yun na pala yun. Prior to that, analaman ko, pero yung araw na yun, hindi pala. Hindi ako naka-ready. Nag-bike ako nung umaga. Pagkatapos, nagpahinga ako kasi magsuswimming naman ako. Tapos kinatok ako habang nagpapahinga. Pastor, meron po kayong child dedication. What? Bakit hindi ko alam? Mabigat, hindi ako paligo. Yun ang prinsipyo ko talaga sa buhay na hindi ko kayang baliin. Hindi ako makakalabas ng hindi ako paligo. Bakit? Ako yun eh. Pero dahilan sa tawag ng paglilingkod, tinawag ako ng hari ng mga hari. Mga kasama, kahit bumubula kilikili, kailangan kong pumunta ron. Bakit?
Hindi ang mga tao ang tumawag sa akin, yung hari ang tumawag sa akin. Kaya hindi ko pwedeng ay hindi pa ako paligo. Bakit ba naman ganyan yan? Kahit bumubula kilikili, pwede pala mag-minister. Kahit pala hindi pala paligo, pwedeng mag-minister. Ito ngayon doon sa Mambalon, di ba sa Mambalon, one way na, ang liit pa. Nagmamadali ka nga, may nakakasalubong ka pang ayaw magbigay, pinatayan ako ng tricycle. Parang sinasabi, sige, patigasan tayo ng muka. Nagmamadali ka pa nun, ha? Merong sa harap ko, naghahari-harian. Para bang naghahamon. Alam mo, nag-sink in sa mind ko. Sink in sa heart ko. Pinadala ko ng hari dito. Ito, naghahari-harian lang. Pero yung aking pinaglilingkuran, tunay na hari. Alam mo ang ginawa ko? Umatras ako. Bakit? Hindi para labanan yung naghahari-harian para ipakilala ang totoong hari ng aking buhay. That's deny yourself. Huwag mong ilalaban, huwag mong igigit ang iyong karapatan. Maraming mga tao nabubuhay sa karapatan, pero hindi nabubuhay sa Panginoon. Are you with me? Sino dito yung kinakausap ka ng Panginoon ngayon na kinukontra ng iyong isipan? At sino naman dito yung tinatanggap mo, mga bagay na sinasabi ng Panginoon na katotohanan? Pag ito tinanggap mo ngayon, may mangyayari sa'yo. Pero pag hindi mo tinanggap, paleho ka pala yan paglabas mo. Maraming tao nabubuhay talaga sa karapatan. Pero hindi sa kaharian. Life is a choice. You need to live a life, standard life, living a life with a standard. Pag atras ko, mga kasama, lumampas sila lahat ni hindi nagpasalamat. Kung magpasalamat man yon, hindi karagdagan ng pagkatao ko. At kung hindi nagpasalamat yon, hindi rin kabawasan ng pagkatao ko. Mga kasama, ang hirap talaga mabuhay sa kahariang ito. May papasaning ka talaga. May krus ka talagang dala. Kaya pakisabi sa katabi, huwag basta sunod ng sunod. Dapat may buhat ka rin. Magkakaroon ka lang ng buhat kapag ka hindi mo na pinaglalaban ang karapatan mo. Kasi tayo, matindi tayo sa karapatan eh. Paglaban yan eh. Ang sarap, no? Nung nagsisingkit ito, sabi ko, grabe naman yung message mo. Aplikasyon agad. Aplikasyon agad ang message. Alam nyo, noong pagkalampas nun, sabi ko, ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan sa feeling. Parang gumaganong ka, rejoice lang yan. Basta nasusunod mo ang hari, ang sarap sa pakiramdam. Maraming sitwasyon na buhay sa karapatan, may iginiit at ipinaglaban, pero malungkot pa rin yan. Mark my word, kahit na manalo ka sa iyong karapatan, malungkot ka pa rin. Ang tunay na masaya, alam mo ang hari na pasaya mo. Ang sarap sa kalooban. Come on, somebody. Pwede bang bigyan natin ng the best clap si Lord? I want you to be a citizens of the kingdom. You need to live a life, a standard life. Ayoko maging reliyoso kayo. Marami kasing reliyoso, maraming alam, pero hindi naman talaga sumusunod. Meron pa yan, basa kapatid, saan mo mababasa yan? Mga ganun pa yan eh. Wala naman sa pabasahan yan. Nasa pasunuran yan. Wala sa padamihan ng alam, nasa pasunuran yan. Ang totoong tagalangit, dinidinay ang kanyang sarili. Kaya mga kasama, gusto kong maintindihan ninyo ang mga bagay na ito. Bago ko ipagpatuloy yon, gusto ko munang dalhin kayo ulit doon sa verse 24. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Ang ganda nitong verse na ito, mga kasama. Hindi mo na kailangan bantayan ang buhay mo kasi may nagbabantay na. Hindi mo na kailangan iligtas ang buhay mo kasi meron nang nagliligtas sa'yo. Kaya, yun ang buhay na meron kang tiwala sa Diyos.
Kaya merong sinabi, trust in the Lord in Proverbs chapter 3, verse 5. Alam niyo ba ang issue, kapag ang buhay mo, iniingatan mo, may issue of trust ka. Kanino? Sa Lord. Because you want to control everything according to your power and ability. But the Word says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So kahit matalino ka pala, hindi pinag-uusapan ng talino. Hindi pinag-uusapan ng galing. Ang pinag-uusapan dito, tiwala. Trust in the Lord. Alam mo, kapag ikaw ay may tiwala, God, take control. You are the one who is the one that take control. Because you are the most powerful God. Tandaan nyo, kapag ikaw ay meron ka lang lean on your understanding, you want to control the situation, you want to control life, you want to control everything in you. Lahat gusto mo, kontrolado mo. At kapag ikaw, gusto mo mag-control, para ka ng Diyos. Ang Diyos lang ang makakontrol, hindi ikaw. Kaya marami po ngayon ang mga depressed, may mga anxiety, may mga depression. Because they fail to control. Gusto nilang mag-control, pero ang problema, hindi nila makontrol, that's why frustrated sila. Ang galing-galing ko naman, ang husay-husay ko naman, ba't hindi mangyari ang mga bagay na gusto ko? Sabi ni Lord, trust me. Trust me. Come on, trust me. Yung mararaming lean on your own understanding, yan ang mga taong malulungkot din. Then verse 6, look at verse 6, tingnan nyo ang verse 6. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So kaya pala maraming may natitison, maraming nadudulas, kasi nga, sa sariling paraan, sa sariling galing, hindi sa tiwala. Mga kasama, mahalaga po ito na nauunawaan natin if you want to be a citizen of the kingdom. Kaya, salamat po sa opportunity na naandito kayo ngayon. Kasi, nakukuha ninyo ang mga bagay na ito at ako'y naniniwala na pag nakuha nyo ito, angkinin nyo sa inyo, your life will never be the same again. Sigurado yung requirement, sigurado yung standard. Pagpasok mo doon, check, 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 check. Pasok. Bakit? Ang tindi ng standard mo. Hindi ka no standard, hindi ka double standard, standard lang. Pasok ka na. So yan yung bagay na ito na kailangang matutunan ng bawat isa sa atin. Huwag mo na masyadong ingatan ang buhay mo. May mag-iingat na sa'yo. May mag-iingat sa'yo. Magpagamit ka lang sa hari, may mag-iingat sa'yo. Tandaan nyo, mga kasama, ha? May virus pa rin. May virus pa rin. Kahit saan may virus pa rin. Pero lagi nyo tatandaan, mas matindi ang pag-iingat ng Panginoon kaysa pag-iingat mo. Kasi may nakikita siya na hindi mo nakikita. At meron siyang kayang gawin na hindi mo magagawa. Kaya magtiwala ka na sa Diyos. At huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Verse 25, Matthew chapter 9, verse 25. What good it is for someone. Sabihin sa katabi mo, someone. Baka ako yun, baka ikaw yun. What good it is for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self. Grabe. Nung binabasa ko itong mga kasama, nangusap ng matindi sa akin talaga itong verse na to. Sabi niya, anong pakinabang mo kung makamtan mo man ang buong mundo, pero mapahamak ang iyong sarili? So alam niyo po ba, naintindihan ko dito that God is a creator of everything and He owns everything. Ang buhay ko, katumbas ng mundo. Yung mundo nilalang para sa akin. Hindi ako nilalang para sa mundo. So wag mo habulin ang mundo. Ang mundo nilalang para sa'yo. So wag mo habulin ang demand dyan. Magtiwala ka sa Diyos.
Magtiwala ka sa Diyos. Sino excited dito mga kasama? Naiintindihan nyo yung mga bagay na yan ngayon? Kayang ibigay sa atin ng Panginoon ang mundong ito, lalo tigit kapag maayos ang sarili mo. We are Christ ambassador. We are Christ representative. Mga kasama, bago ka pa ipanganak, yan na yung original design mo. Tingnan nyo yung sinabi ng verse in Psalms chapter 8. Ang ganda nitong verse na ito, nung maintindihan ko na, grabe pala, dapat pala magtiwala talaga ako sa Panginoon. Dapat talaga may lifestyle, may standard yung life ko. Sabi ng verse 4, starting from verse 4, no? Luke chapter 8, verse 4. What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Psalms chapter 8, verse 4. What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. So, ikaw ba human being? God care for you. At hindi lang siya nagke-care sa'yo, nasa isipan ka pa niya. Ang sarap, no? Napaka-sweet ni Lord. What is a man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. Ang sweet ni Lord. Nasa isipan ka niya, nagmamalasakit pa siya sa'yo. So tingnan niyo ang verse 5. You have made them a little lower than angels and crowned them with glory and honor. Imaginin mo, hindi ka lang nasa isipan ng Diyos, nagmamalasakit pa siya sa'yo, nilalang tayong mababa ng kaunti sa Diyos. We are created little lower than God. So that is our position. It is who we are. Little lower than God. Ang mundong ito, itinuro sa atin, we are the highest form of animal. Tanggalin mo yung highest form, ano matitira? Animal. Kaya maraming mga tao ngayon, asal hayop, hindi asal Diyos. So mahalaga po na naiintindihan natin ang mga bagay na ito. Sino dito yung gusto mo, yung merong ang buhay mo, may kaluwalhatian. So you made them only a little lower than God and crowned them with glory and honor. It is who you are. Meron kang kaluwalhatian, meron kang karangalan. Ano pa yon? Verse 6. You made them rulers. No, you made them rulers. Sa ibang translation, you made him rulers over the works of your hands and you put everything under his feet. So you are a manager. Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo kailangang mag-aral. Ang kailangan lang balikan ang Diyos sa iyong buhay. Maraming nag-aral, nilayuan ang Diyos. Gumaling pero hindi maka-Diyos. Pero ito, babalikan natin ang Diyos sa ating buhay, you will become manager. Sino yung masayang-masaya ka ngayon, naiintindihan mo ang mga bagay na ito? So kaya, yun yung ating standard of living. That is standard life in the kingdom. So, paalala sa bawat isa sa atin para merong ma-retain sa bawat isa. Number one thing that we need to understand, we need to follow and carry. That's number one. That is the standard. You need to follow Jesus and you need to carry your cross. Sa buhatan ng cross, walang proxy. Bakit? Merong pagkukusa, merong pagnanasa, may pagkagusto. Tandaan niyo po, si Jesus, ginusto ni Jesus na pasanin yung krus niya. Kahit nahihirapan na siya, nadadapa na siya, binubuhat pa rin niya. Bakit? Gusto niya yun eh. Nasa isipan ka niya nung ginagawa niya yun eh. Sinusundan niya yung tatay yung father eh. Habang ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, may buhat-buhat siya. At alam niyo mga kasama, nadapa si Jesus, hirap na siya. Aba, merong isang mama na galing sa kanyang bukid, ang ginawa ng mga sundalo, ipinilit na ipapasan yung krus.
doon sa mama na yon. Pinilit ipapasan. Kasi yung oras lumilipas. Alam nyo, ang mundong ito, ang sistema ng reliyon, ang sistema ng mundo, pipilitin kang ipapasan sa'yo ang krus na hindi sa'yo. Pero ang Panginoon, alam niya ang size ng krus mo. At hindi ka niya pipilitin. Dapat kusain mo. Kasi nagmamahal ka. Follow and carry. Pakisabi sa katabi, magpasan ka naman. Kung gusto mong sumunod, magpasan ka naman. Hindi pwedeng susunod lang ako, wala akong dala. Hindi pwede, may dala ka dapat. Kaya mga kasama, yan ay standard of life. Yan ay standard of living in the kingdom. You need to follow and carry. Kanya-kanyang krus. Kaya kung meron kang daladala sa buhay mo ngayon, huwag mong iyakan, pasanin mo. Mga kasama, ang krus hindi iniiyakan, pinapasan. Kasi hindi ka bibigyan ng Diyos nang hindi mo kaya. Ang problema lang kasi, gusto mong sumunod na walang kahirap-hirap. Come on! So ngayon, ikaw, halimbawa, may asawa ka. Gusto mong sumunod sa Panginoon, normal talaga yan eh. Yung asawa mo, dapat kasama mo rin sa Panginoon. Yung bagay na ginagawa mo, kasama mo rin sa Panginoon. Pasan mo talaga lahat yan eh. Yung anak mo, kasama mo talaga lahat yan sa Panginoon. Walang sitwasyon na magpapahiwalay sa'yo sa Diyos. Every situations in life shows your cross. Ano yung cross na dapat mong buhatin? Pero, dapat sumusunod ka. Sa pagsunod sa Panginoon, dapat sumusunod talaga ng tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Pag ikaw nagpahinga, si Kristo kasi nagpahinga, ang mundo makikialam, ang reliyon makikialam. Mga kasama, ang importante, alam mo kung sino ka. Hindi mo kailangan maging perpekto. Malaman mo kung sino sinusundan mo. Mga kasama, if it's not the reigning light, it is not Pastor Lito, but it is all about Jesus, your King. Ang Panginoon po ang hari natin. If you want to follow Jesus, you need to carry His cross and follow Him. Marami tayong sakripisyo, kamatayan. Yan po yung ibig sabihin nito. No, pangalawang bagay na dapat ma-retain sa standard life natin, come to die. Come to die. Pumunta ka, hindi para mabuhay. Pumunta ka para mamatay. Mamatay ka saan? Mamatay ka sa sarili mong paraan. Mamatay ka sa sarili mong karunungan. Mamatay ka sa iyong sariling agenda. Mamatay ka sa sarili mong principle. Mamatay ka sa sarili mong values. Mamatay ka sa sarili mong culture. Come to die. Come to die. Mga kasama, yan yung bagay na dapat maintindihan natin. Mangyayari lang yan if you have surrendered will. Come to die if you have surrendered will. Mga kasama, ang Panginoong Jesus, ayaw niya na dadaanan niya. In fact, nung pong nasa Garden of Gethsemane siya, nag-pray po siya. Lumuhod po siya, tapos sa sobra pong intense ng kanyang prayer, 3 beses po siyang nag-pray ng 3 prayer item. Ang prayer po niya, Father, if it is possible, remove from me the cup of suffering. But your will be done, not my will be done. That's surrendered will. May gusto ka, pero dapat yung gusto ng Diyos. Same night, 3 times prayer, same prayer item. Lord, if it is possible, remove from me the cup of suffering. But your will be done, Lord, not my will be done. So, the life standard, the standard of lifestyle, hindi yung gusto ko ang nasusunod. Yung gusto ng hari ang susundin natin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama,
May mga bagay na sitwasyon sa buhay natin na maaaring malungkot, maaaring nakakatakot, maaari ding masaya. Maaaring mahirap, maaari din naman maginhawa. Ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay, na sitwasyon mo, tandaan mo, hindi ka nilikha ng Diyos para sa sitwasyon. Nilikha ka ng Diyos para sa purpose. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mga kaibigan, mga kasama, dapat ang purpose ng Lord nangyayari sa buhay mo. Your will be done, Lord, not my will be done. May mga bagay ka sa buhay mo na hindi mo kayang kontrolin. Yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, yung anak mo, yung asawa mo, gusto mong baguhin, hindi mo mababago yan. May mga bagay na may karamdaman, gusto mong gumaling ang karamdaman, hindi mo mangyari sa iyo. Nanalangin ka naman, hindi pag gumagaling ang karamdaman, hindi mo kayang kontrolin yan. Maging ang buhay ng tao, hindi mo kayang kontrolin yan. Gusto mong mabuhay, what if kung namatay? God is in control of everything. And you need to give Him thanks. You need to give Him praise. That's life. Kaya malungkot, para ma-appreciate mo yung saya. That's life. Kaya merong matamis, para ma-appreciate mo yung mapait. That's life. Kaya merong dilim, para ma-appreciate mo yung liwanag. That's life. Kaya merong ngiti, kasi alam mo ang simangot. That's life. At hindi ka nilalang para doon sa ganung sitwasyon. Dapat sa purpose. Kaya kung ano man ang sitwasyon at kondisyon mo sa buhay, dapat yung kalooban ng Diyos, yun pa rin ang nangyayari. Hindi mo kayang i-sustain ng life. Kung kalooban ng Diyos na maghirap ka, so be it. Follow Jesus in hardship. Hindi yung, nahihirapan ako, hindi muna ako susunod sa Lord. Baka kasi kung anong mangyari. Bakit? Ikaw ba ang Diyos na nakakakontrol ng lahat ng bagay? Sa Kanya kaya nagbumula lahat? Surrendered life is very important. Or rather, surrendered will is very important for us to live in standard life. Kaya ang buhay natin, mga kasama, huwag mong i-secure yung life mo. Huwag yun. Pero hindi ko sinasabing huwag mong ingatan, ha? No, huwag mong ingatan. Huwag mong ipagpapalit sa purpose mo ang buhay mo. Kaya ka buhay dahil lang sa purpose mo. Yan po yun. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ko sinasabing, huwag niyong ingatan ang buhay ninyo. Iingatan mo ang buhay mo para sa purpose. Huwag mong iingatan ang buhay mo na hindi mo magagawa ang iyong purpose. That's nothing. That's nothing. So kaya mga kasama, mga kaibigan, ang prayer ko ngayon, sana yung standard of life, meron tayo. Because we are citizens of the kingdom, and also, we are sons and daughters of a king. Kaya ako ganito kasi anak ako ng hari. Kaya ako ganito kasi taga-kaharian ako. Sa paggawa ko ng tama, magagalit yung mga gumagawa ng mali. Pero hindi nangangahulugan na may nagalit sa akin, titigilan ko yung paggawa ng tama. Kasi alam ko kung sino ang Diyos ko. Alam ko kung anong purpose ko. At lagi kong gagawin ang mga bagay na ito. This is my reminder to you na tayo ay mga anak ng Diyos, kaharian, tayo ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Dapat araw-araw yan, hindi pang Sunday lang. At ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong pinagdadaanan, dapat mangyari ko anong kalooban ng Panginoon. Just give thanks to God. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Mga kasama, ang pagtitiwala sa Diyos ay pag-aalis ng mga bagay na iyong pangunawa at ng iyong kahusayan, ng iyong kagalingan. So that is standard life. So, yan yung dalawang bagay na dapat ma-retain sa bawat isa sa atin. Follow and carry, and then come and die. No, come to die. Yan yung kailangan na madidevelop sa atin. Dalawang bagay lang. No? Ikaw ay lalapit at ikaw ay mamamatay. Merong mga lumapit pero ayaw mamatay. Tandaan nyo, darating talaga sa punto na ganun ang buhay natin. Kailangan na meron tayong gagawin sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay nahihirapan ngayon, congratulations.
tingnan mo lang kung ano nagpapahirap sa'yo. Baka galing sa mundo yan at hindi galing sa Panginoon. Di baling mahirapan ka, basta galing sa Diyos at hindi galing sa mundo. Alam nyo, nakakalungkot ngayon, yung mga double standard life, di baling mahirapan sa mundo, basta kay Lord, okay lang. Huwag mangyari sa atin yon. And my prayer today, merong gagawin ang Diyos sa'yo. At pagkatapos nito, gagamitin ka ng Lord effectively. Ang ganda nung sinabi ng verse doon sa Psalms. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. Lahat ng bagay inilagay sa iyong paa. So, iibabawan mo ang lahat ng bagay. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos. You are created little lower than God. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, tapakan mo yan. Nalulungkot ka ngayon, tapakan mo yan. Nahihirapan ka ngayon, tapakan mo yan. Because everything, God put everything under your feet. Hindi ka nilalagay ng Panginoon para madaganan. Come on! Sino dito yung masaya-masaya kami? Pinagdadaanan kayo, pero tatapakan mo lang. Hindi ka madadaganan ng anumang sitwasyon, hindi ka madadaganan ng anong kondisyon. Kasi nilagay ng Panginoon ang lahat ng bagay sa ilalim ng iyong mga paa. God loves you so much. God loves you so much. That is a standard life. Ang sarap ng mga bagay na ito, ang problema mo, nilalakaran mo. Kumusta ka? May problema ako. Nasaan? Eto, nilalakaran ko lang oh. Ang dami nga nila oh. Wala silang magawa sa akin. Hindi nila ako mapatigil sa pagsunod sa Panginoon. Tuwan-tuwa yung hari mo. Mga kasama, pag hindi ko na kayang tumayo, uupo ako. Magsasalita pa rin ako. At pag hindi ko na kayang nakatayo, uupo ako. Pag hindi ko na kayang maupo, hihiga ako. Pero magsasalita pa rin ako. Pero pag hindi ko na kayang magsalita, magsusulat pa rin ako. Just to accomplish the God-given purpose to my life. Lahat para sa Kanya. Mga kasama, yung lungkot ko, yung saya ko, para sa Kanya. Yung buhay ko, para sa Kanya. Yung kamatayan ko, para sa Kanya rin. Siya ang magiging dahilan ng aking kamatayan. Hindi ang karamdaman, hindi ang aksidente, kundi siya lang. Your will be done, Lord. Kaya, tuwan-tuwa ako kay Lucita, mga kasama. Sabi niya, Lord, ayoko talaga mamatay ng pangit. Kaya hindi siya nasagasaan ng gulong ng jeep last week. Mga kasama, bigyan mo ng dahilan ang Diyos para buhayin ka. Walang kwenta ang buhay na buhay tayo na hindi ka nakapagbibigay ng kalwalatian sa Diyos. At walang kwenta rin ang buhay kapag ka ikaw nadadaganan ng problema, nadadaganan ng sitwasyon. Nilalang ka ng Panginoon para ilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng iyong mga paa. That's standard life. Mangyayari lang yan kapag namatay ka sa sarili mo. Mangyayari lang yan kapag pinasan mo ang krus mo at sumusunod ka sa Panginoon. Mga kasama, walang karapatan ang kalungkutan sa buhay mo. Walang karapatan ang kalungkutan para papanghinaing ka. Para sa Diyos ang buhay mo. So ano man sitwasyon mo, just praise God. Give Him glory. Give Him honor. Lord, thank you for my life. Thank you for my problem. Thank you for my situation, Lord. I praise you for who you are. Hindi yung may problema ka nga, naglungkot-lungkutan ka pa. May problema ka na ng hina-hinaan ka pa. Mga kasama, pag may problema ko, nagpahalata. Lahat naman tayo dumadaan dyan Pero siguraduhin mo, nakakapuri sa Diyos yan. Come on! Pwede mabigyan natin ng the best clap si Lord, mga kasama. He is the best God. And today, He put everything under your feet. Mga kasama, it is who you are. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kondisyon mo, iibabawan mo ang lahat ng bagay. Tatapakan mo. Tatapakan mo. Tutungtungan mo. Titindigan mo. At may ngiti ang iyong mga labi. Andiyan ang problema, pero masaya ka. Andiyan ang problema,
pero hindi ako kayang patigilin ito. Nandiyan ang problema, pero hindi ako kayang igupo nito. Ang problema ay naandyan para ipakita kung gaano mo kamahal ang Diyos. Kaya nandiyan ang problema. Sino dito may problema? Taas ang kamay, may problema. Wow, congratulations, congratulations. Huwag mong ilalagay sa ulo. Marami kasi may problema nasa ulo, wala sa paa. Sabi ni Lord, huwag mo ilagay sa ulo. Yung problema pala sa paa. Sino dito ngayon na naintindihan mo na ngayon, pag nasa ulo mong problema mo, at tanggalin mo sa ulo, lagay mo sa paa. Mga kasama, ang sitwasyon, hindi nilalagay sa ulo, ang bigat yan. Lagay mo sa paa. Kaya marami mga tao sumusunod sa bigat-bigat eh. Bakit? Eh, kumbira, sinusunong mo kasi. Tinatapakan yan, hindi. Ang krus ang binubuhat, hindi ang problema. Ang krus ang binubuhat, hindi ang sitwasyon. Kaya kasi hirap na hirap. Ano ba buhat mo? Problema. Patay na tayo dyan. Sino po ngayon ang lumalawak ang iyong pag-iisip? Kaya pala. Now I know. Now I know. Now I understand. Now I see. Hindi pala problema binubuhat. Di pala sitwasyon ang binubuhat. Cross pala binubuhat. At susunod ako sa iyo, Lord. Tanda mo, pagbuhat mo problema, pagbuhat mo sitwasyon, pagbuhat mo kondisyon ng buhay mo, mapapahinto ka. Pero kung ikaw sumusunod sa Panginoon na buhat mo ang krus, you are unstoppable. Kaya ngayon, ang prayer natin, Lord, yung buhat ko pala problema, yung buhat ko pala sitwasyon, hindi pala krus mo. Kaya sumusunod ako sa iyo, hindi ako masaya. Sumusunod ako sa iyo, pero malungkot ako. Mali pala buhat ko. Pero ngayon, Lord, alam ko na kung anong bubuhatin ko. So ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, pwede ba na tumayo tayo sa presensya ng Panginoon and let's worship Him. Bigyan natin ng pasalamat ang Panginoon. Bigyan natin ng the best clap si Lord. Pwede bang bigyan mo ng palakpak yung the best clap? Give Him the best. Give Him the best. Give Him the best because our God is the best. Come to carry, come to die. Follow to carry, and then come to die. Mga kasama, diyan tayo tinawag ng Panginoon. And I just want you to bring in His kingdom yung standard. Na wala palang sitwasyon sa buhay ko na ikalulungkot ko. Na wala palang sitwasyon sa buhay ko na ikatitigil ko. Na lahat ng bagay na gusto ng Diyos gagawin ko. Kasi patay na ako sa sarili ko at si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya tingnan niyong mabuti mga kasama in Galatians chapter 2, verse 20. Ang ganda nitong verse na ito. I've been crucified with Christ. In Him have shared His what? Crucifixion. It is no longer I who live, but Christ, the Messiah, the Savior one, lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sino dito ang excited ka mamamatay? Mamamatay ka sa takot, mamamatay ka sa sarili mong kagustuhan, sa sarili mong paraan, at mabubuhay tayo para sa Panginoon. Father, we come to you in humility with thanksgiving. Thank you for your love. Thank you for your restoration. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. And God, thank you for the life that we have. Lord, maiangat namin yung standard namin. Lord, hindi po kami ganito lang. More to come sa life namin. More to come, Lord God, sa gagawin mo sa buhay namin. Lord, lahat ng bagay pinagpapasalamat namin sa iyo. At ang uri ng pamumuhay na meron kami, pang-araw-araw, Lord, impluensya ng iyong kaharian. Na kami, Panginoon, ay sumusunod, meron po kaming daladalang krus. At kami po ay lumapit araw-araw sa iyo para mamatay sa aming mga sarili at upang mabuhay ka sa aming mga buhay. Lord, i-bless mo ang iyong mga anak na naandito ngayon. At Lord, kung meron pong gustong mag-recommit ng life nila sa iyo, Lord,
i-convict mo sila, Panginoon. Kausapin mo sila sa mga sandaling ito. Lord, maaaring nabuhay kami before ng no standard. Maaaring before, meron kaming double standard life. But God, right now, we pray for an standard life, Lord, na may pamumuhay ng iyong mga anak. Lord, bless us and use us for your glory. God, thank you, Holy Spirit. You convict us. You change us. And also, God, we are more than willing, Lord God, to be used by you, Lord, for God's greater glory, for your glory, for the King's glory. Thank you, Father. And we are more than willing, Lord, to follow you. We are more than willing to come to you. Thank you, Father. We praise you, God. We honor you. At yung mga tao, Panginoon, makabalik sa iyo, Panginoon. Ang iyong mga anak, i-restore mo po, Panginoon, yung joy. I-restore mo po, Panginoon, yung kanilang happiness. I-restore mo po, Panginoon, hindi lang yung mga bagay nito, kundi yung relationship nila sa iyo. Thank you, Father, for everything. Bless us and use us for your glory. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po. Pagpalain tayo ng Lord. Hi family! We're about to end our worship celebration, but before that, please leave a comment down below kung ano yung mga naging takeaways mo for today. Di ba, Shabay? Yes. So, ano yung na-receive mo sa mga na-share ni Pastor? Ako yung na-receive ko is, kailangan na may standard ka and ang buhay mo ay sa Diyos lang. Yan. Ikaw naman, AJ, ano yung na-receive mo at yung nag-impact talaga sa'yo? Sa akin, yung isa sa mga nag-impact nung sinabi ni Pastor na kailangan wala tayong dual citizenship. Amen. Alam mo yun, yung kailangan natin mag-stand out kasi kahit maingay yung mga mali sa paligid natin, basta may isang mag-stand out na tama, mananahimik ang lahat. Yes. Dami yung ginawa ng Lord ngayon naniniwala ko na masarap na pag-usapan sa live. Diba, Sean? Ako din, syempre. Kaya nga, shoutout nga ulit dyan sa mga ka-live group ko. At kung ikaw yung tumanggap ngayon sa Lord, please let us know by sending a message to this page o dun sa taong nag-invite sa'yo. Huwag ka mahiya kasi pamilya tayo and we want to help you to start your new life with God. Yes, exactly. Well, family, this has been another great experience. So let's expect and be excited to receive more. And that's it for our Sunday celebration. See you next week! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.